Yung tama yung sinabi mo, Mm. Bombo Marian, actually 367 millimeters kung saan ang pagpatak ng ulan dito ay normally 110 lang. Na yung 110 actually for the whole month of like August, isang buwan na yon. Pero Mm. times 3, kaya dinito ay baha dun sa may Chiba Prefecture. Ang yung likod ay katabi lang ng prefecture na ito, kung saan Tokyo kami. Next na probinsya o kaya next na prefecture ay ang Chiba. Kung alam niyo yung Tokyo Disneyland at Narita Airport, doon nangyari yung pagbaha na tinatawag na historical kasi since yung nag-record ang Japan Meteorological Agency ay ito na yung pinakamaraming pagbagsak ng ulan since 1951 ito. Kaya maraming na-affected na residents doon mula 20 to 30,000 households ay sila ay nawala ng power, and then 440,000 ay pinapalikas kasi nga ang topography ng Chiba ay parang valley ito. May yung terrain niya ay by bundok, may hilly side, kaya yung Chiba yung pinaka-basin niya. Kaya ganun na lamang yung bilis ng puno ng mga daanan, kaya yung transportation dito mula sa train, bus, mga private cars, and even yung mga planes ay talagang suspended, canceled. Kaya maraming stranded at maraming advisory na hindi maraming mga roads na hindi possible. Yung na-affected or sabihin mo nang namatay, 8 people, most of them ay natagpuan sa kanilang private cars na wala na silang malay. Okay, back to you, Bombo Marian. Yes, ma'am. Pero ito, ma'am Hana, base po sa ulat din po ng mga authorities, what caused po itong na-experience po na yung malakas po na ibinuhos na ulan? Meron po bang parang ngayon, ma'am, parang bagyo or low pressure area dyan po sa Japan that caused ito po nga nasabi pong mga pag-ulan na ito, ma'am? Considered na isang malaking typhoon ito, Typhoon 17. Dito sa Japan, no, walang pangalan ang kanilang typhoon, kundi number lang. So, Typhoon number 17, yung pumunta, yung dumaan dito sa Chiba Prefecture kagabi. At nag-i-expect pa kami ng another typhoon. Now, actually last night, no, bali monitor ko siya. Yung teknolohiya ng Japan ay talagang makikita nila yung heavy rain pockets, o kaya rain clouds ang tinatawag nila. Kaya na-monitor nila kung saan babagsak nito. So, typhoon ang tawag nila, but then naging low pressure area na itong araw na to. Though we're expecting another typhoon dito sa Japan, at andun na pinapahanda pa rin kami, o kaya lalo na mismo sa Chiba Prefecture na malapit nga sa amin sa Tokyo. Itong natural calamity na to ay nasa northeast part of Japan. Kung last time no, na nag-report ako yung earthquake, doon naman sa may southwest part. Ngayon, nandito sa may northeast part ng Japan, kung saan ay mismo sa may Pacific Ocean siya, malapit. Okay. Yes po. So sa ngayon po, Ma'am Hana, no, meron doon po sa mga submerged ng flooding po na areas, ayon po sa mga authorities, matatagalan pa raw po, ma'am, na humupa po yung mga baha po or flooding sa mga areas po na yun? Bali, as of 7 o'clock na nag-gather ako ng data, no, humupa naman yun, yung mga flooded areas kagabi. Yun nga lang, may mga landslides, kaya yung mga, may mga kahoy, may mga gumuho na parang maliit na bundok. Ngayon, hindi na possible yung mga roads. Kaya yun ang effect ng flooding. And then, maraming mga sakyan actually na nandun lang sa mga streets dahil nga pagkahupa ng tubig, kung parang nag-pile up na yung mga sasakyan. Pero di naman mabilis ang aksyon ng self-defense force. In fact, last night, nung flooded na yung mga roads at mga sasakyan na hindi na talaga umaandar, ang kanilang self-defense force ang siyang gumawa ng paraan na naka-rescue sila ng mga 4,000 people. At dito sa Japan kasi, nakahanda na ang kanilang city hall, ang provincial hall, kaya doon dinala ang mga tao, doon sila nag-overnight, meron naman nakahanda na sleeping bags,
pagkain, tubig, mga blankets. At doon na sa Narita Airport, no, mga 7,000 people ang na-stranded doon. Pero yung mga staff ng mga iba't ibang airlines ay nag-supply naman sila ng mga blankets, cookies, mga pagkain. At mga ini-interview nga ng mga foreigners ay okay naman sila, walang complaints. At yung ugali kasi dito sa Japan na tahimik lang. Kahit na sabi mo lang 2 hours sila dun sa train na nakatayo, naghihintay ng rescue. Walang tulakan, walang ingayan. Ano lang, nakapila lang sila hanggang mag-pick up sila ng self-defense force. Kahit na basang-basa na sila, wala kang makikita dito na naghihiyawan, nagiiyakan, kundi tahimik lang sila na sumusunod sa advice ng self-defense force o kaya yung mga local authorities. Yes. Okay, I hope I answered your question, Bob Marian. Yes po. Yung mga na-mention nyo kanina, ma'am, ano, na yun, unfortunately and sadly po, naitala nga, tama po, 8 or 8 casualties po, ma'am, ano, na naitala. And you've mentioned, ma'am, most of them, ayun, parang natagpuan na lang po sa kanila pong mga sasakyan po na nasa verge 1 or nalubog sa tubig ba. Paano ba, ma'am, yung naging pagtaas po ano, ng level po ng tubig ba? Biglaan ba siya, ma'am? At reason ba nun dun po sa mga naitalang nasawi doon sa kanilang mga sasakyan is na-stranded po? Yes, so bali parang pag i-imagine mo yung basin, no, parang sinasalo lang yung buhos ng ulan na sabihin mo ng heavy downpour sa Ingles, no? At doon lang sa basin. Kaya yung mga sasakyan na pauwi na sila noon kasi late afternoon nangyari itong heavy downpour na to, natangay sila. Mabilis na natangay yung mga sasakyan na hindi makaalis. Yung mga, lalo na yung mga matatanda, kagaya yung nai-report na mag-asawa sila sa loob ng sasakyan, may nakakita na nasa bahay lang siya, hinabol niya pero ano pa rin, hindi niya mabuksan yung pintuan ng sasakyan tapos mabilis pa rin yung flow ng tubig na natatangay nga yung sasakyan at nung dumating na yung rescue, wala nang malay yung dalawang mag-asawa. At mayroon ding isang matanda na nakasakay sa taxi na yung taxi na yun ay yung sasakyan ay nasa ano na farm area na natangay siya ng yung current, yung tubig. Kaya ganun yung sitwasyon kagabi na imagine mo na ang lakas ng bagsak ng ulan tapos yung mga daanan dito ay naging ano na parang river na kung saan pupunta. Ang Chiba kasi ay actually malapit sa dagat. Yung Tokyo Disneyland is a reclaimed area. So, andun na yung tubig ay mabilis yung flow niya. Kaya yung mga sasakyan ay andaling matangay. Especially, dito may mga K-cars na tinatawag, yung mga low cars lang. Yun ang mga madaling matangay ng tubig. So, napakaraming mga sasakyan ang stranded. At yung findings nga na most of the 8 people ay natagpuan sa loob ng kanilang sasakyan. Okay po. Ngayon po, Ma'am Hana, may mga kinailangan po ba na mga siguro i-evacuate naman po ng mga residents na affected po? Yes, last night, no, nakatala na 440,000 ang pinapa-evacuate kasi yung napakalawak yung effect ng typhoon, no? Bali 22 municipalities at 6 cities ang affected nito. Kaya pinapalikas ang mga tao papunta sa kanilang city hall o kaya higher areas kasi namomonitor ng kanilang Japan Meteorological Agency yung tawag nila rain clouds, no, na ang kanilang direksyon ay papunta sa Chiba. Kaya ang dami nag-evacuate actually kagabi. At yung mga may bahay na 2 floors, pinapaakyat sila sa 2nd floor. Tapos may mga buildings na may mga basement, talagang ano siya, inundated, flooded na siya. At ngayon naman, araw na to ay humupa pero pabugso-bugso yung malakas na buhos ng ulan ngayong araw na ito. So hanggang bukas ay may advisory pa rin galing sa Japan Meteorological Agency. Yes po. Ngayon ba, Ma'am Hana, din meron na pong mga initial assessment when it comes naman po sa kung anong parang mga sektor yung pinaka-identified po na napinsala po nitong malawakang flooding po dyan sa Japan? Yes. So
okay, andun na yung may physical casualty o Mm. personal casualty. Tapos may mga nag-landslide na rin na hindi madaanan ng mga sasakyan at may mga sasakyan ka na nagpapatong-patong na. So, yun so far ang na-announce na mga casualties ngayon. Yung mga nag-evacuate naman, lalo na yung mga stranded, ay nakauwi naman na sila. Kasi mabilis ang pag-rescue, mabilis din ang mga kung action ng Risk Management Center dito sa Japan. Yung may power outages actually na 20 to 30,000 household na walan sila ng kuryente, hindi lang sa Chiba Prefecture kundi sa kalapit na prefectures like Ibaraki. But then may mga karamihan ay bumalik na yung kanilang power naman. So electric power. So nagsibalikan na sila. Ang Japan kasi this week actually yung tinatawag na Obon Festival, summer vacation ng mga bata. Kaya bali ngayong pangyayari ito ay konti lang actually kung tutuusin ang effect nito kasi karamihan sa mga residente ngayon ay pupunta sila sa probinsya at hindi sila pumapasok. Kung nangyari ito, hindi this week siguro mas marami ang casualty. So, nagkataon na holiday ngayon sa Japan, maraming mga nag-overseas vacation o kaya sa mga probinsya. Kaya I think konti lang yung casualty kung tutuusin. Though this 440,000 na pinapalikas, malaki to. But then yung local governments, inopen nila ang kanilang mga city halls or yung evacuation areas para doon pumunta ang mga tao. At mga ini-interview mula sa airport, sa mga city hall, sabi nila na okay naman yung accommodation, may blanket ka agad. Pagdating pa lang sa evacuation areas ay meron ng binibigay na tubig, pagkain, saka blanket. Okay po. So far, yun lang muna sa ngayon, Ma'am Hana. Anything po na you would like to add, ma'am? So sa mga nakikinig sa Bombo Radio Dagupan, don't worry sa inyong mga family members na nandito ngayon. Ang Risk Management Center ng Japan ay talagang no one is left behind ang kanilang sinasaisip. So don't worry, tutok lang kayo palagi dito sa Bombo Radio Dagupan for updates. At ang yung likod, si Hana Galvez, ay handa lang na magbigay sa inyo ng mga balita na relevant naman sa mga tagapakinig ng Bombo Radio Dagupan. So, dito muna tayo. Tutok kayo sa number 1 and most trusted Philippine radio station, Basta Radio, Bombo. Thank you po, Ma'am Hana. And ayun, stay safe po sa inyo, ma'am, dyan po sa Japan. Thank you very much. Okay.